kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 27 taong gulang pa lang ako. Lalaki ako na nagtatrabaho bilang customer support specialist sa isang BPO company sa Ortigas. Hindi ako lumaki na madaling maniwala sa mga multo o kababalaghan. Sa totoo lang, ako pa nga ang tipo ng tao na laging naghahanap ng lohikal na paliwanag sa bawat kakaibang pangyayari. Kapag may nagkukwento tungkol sa multo sa opisina, lagi kong iniisip na baka kulang lang sila sa tulog o kaya naman ay napagod lang sa trabaho. Pero may isang umaga na nagbago ng kaunti ang pananaw ko. Hanggang ngayon, mahigit 8 taon na ang lumipas. Hindi ko pa rin masabi kung ang naranasan ko ba ay simpleng sleep paralysis lang, epekto ng gamot, o may iba talagang dahilan. Ang sigurado lang ako, hindi ko na muling gustong maranasan ang nangyari sa lumang gusali na yon sa Ortigas. Ang opisina namin noon ay nasa isa sa mga pinakamatatandang commercial building sa Ortigas. Hindi ito katulad ng mga modernong gusali ngayon na puro salamin at maliwanag ang lobby. Ang building namin ay halatang maraming dekada nang nakatayo, makapal ang mga konkretong pader, luma ang elevator, at kahit ilang beses na itong na-renovate, ramdam mo pa rin ang edad nito. Kapag papasok ka pa lang, mapapansin mo na agad ang kakaibang amoy ng lumang air conditioning. Halo sa amoy ng carpet at lumang kahoy. Hindi naman mabaho, pero may amoy na hindi mo makikita sa mga bagong opisina. Kapag tahimik ang floor, maririnig mo ang mahinang ugong ng aircon at kung minsan ay parang may tumutunog na metal sa kisame. Sinasabi ng mga matatagal ng empleyado na normal lang daw iyon dahil luma na ang building. Sa loob ng 2 taon kong pagtatrabaho doon, marami na rin akong narinig na kwento. May nagsasabing may nakikitang anino sa fire exit kapag madaling araw. May iba namang nagsasabing minsan daw ay may naririnig silang yabag sa hallway kahit wala namang ibang tao sa floor. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ko iyon pinansin. Lahat naman halos ng lumang opisina ay may ganoong klase ng kwento. Minsan pa nga kapag break time, nagbibiroan lang kami. Kapag may bagong empleyado, sasabihin agad ng isa sa mga tenured, "Huwag kang mag-OT ng mag-isa rito ha." Kapag tinanong kung bakit, tatawa lang silang lahat. Walang seryosong sumasagot. Kaya ang tingin ko noon, isa lang yung paraan para takutin ang mga bagong pasok. Ang nangyari sa akin ay isang ordinaryong Martes ng umaga. Wala naman talagang espesyal sa araw na yon. Ang totoo, mas iniisip ko pa nga ang allergy na tumubo sa magkabilang braso ko noong gabi bago iyon. Pagka-uwi ko kasi galing trabaho, bigla akong nangati. Maya-maya pa ay nagsimula ng mamula ang balat ko kaya pinainom ako ni mama ng antihistamine bago matulog. Bago ako pumasok kinabukasan, sinabi pa niya sa akin na mag-iingat ka sa biyahe dahil nakakaantok yung gamot. Hindi ko iyon masyadong sineryoso dahil ilang beses na rin naman akong nakainom ng ganoong gamot. Ang hindi ko lang inaasahan ay mas matindi pala ang tama nito sa akin noong araw na iyon. Habang nasa angkas ako papuntang Ortigas, ilang beses akong napapapikit. Hindi naman ako tuluyang nakatulog pero ramdam kong mabigat ang talukap ng mga mata ko. Ilang beses pa akong napailing para lang manatiling gising. Pagdating ko sa building, bandang 6:15 pa lang ng umaga. Maaga pa kaya kakaunti pa lang ang tao. Tahimik ang lobby at halos wala pang pila sa elevator. Pagdating ko sa floor namin, iilan pa lang ang mga empleyadong naroon. Nakabukas na ang mga ilaw, umaandar na ang mga computer, pero marami pang bakanting cubicle. Umupo ako sa workstation ko at sinubukan kong uminom ng mainit na kape. Akala ko magiging okay na ako pagkatapos ng ilang lagok.
pero parang mas lalo lang bumigat ang pakiramdam ko. Ipinatong ko sandali ang ulo ko sa braso ko. Ang balak ko, 5 minuto lang. Pagkatapos ay sisimulan ko na ang trabaho. Hindi pa yata ako nakakatulog ng 5 minuto nang maramdaman kong may marahang tumapik sa balikat ko. Pagmulat ko, si Ma'am Sel ang nakita ko. Siya ang seatmate ko noon at isa sa mga pinakamatagal ng empleyado sa account namin. Mabait siya at parang nanay na rin ang turing sa aming mga mas bata. Napangiti siya sa akin. "Marco, doon ka na lang muna sa training room matulog. Mas malamig doon. Tsaka wala pang tao. Baka makita ka rito ng manager." Napangiti na lang din ako. "Sige po, sandali lang naman." Kinuha ko ang tumbler ko at naglakad papunta sa maliit na training room sa kabilang bahagi ng floor. Pamilyar na pamilyar ako sa kwartong iyon dahil doon kami madalas magkaroon ng coaching at refresher sessions. Hindi naman yun malaking conference room. May isang mahabang mesa, isang office chair, isang whiteboard at projector. Dahil bibihira itong gamitin ng ganoong kaaga, tahimik talaga roon. Pagpasok ko, walang tao. Tanging ugong lang ng 2 aircon ang maririnig. Umupo ako sa office chair na nasa sulok. Sumandal ako at ipinikit ko ang mga mata ko. Hindi ko na maalala kung ilang segundo lang ang lumipas bago ako tuluyang nakatulog. Ang susunod ko na lang naaalala ay isang malalim na boses. Noong una, ang akala ko ay may manager nang pumasok sa kwarto. Gusto kong dumilat agad dahil ayokong mahuli na natutulog. Pero habang sinusubukan kong igalaw ang katawan ko, napansin kong hindi ako makagalaw kahit kaunti. Bukas yata ang isip ko pero parang tulog pa rin ang buong katawan ko. Naririnig ko ang malalim na boses pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Para bang may bumibigkas ng mga salita habang punong-puno ng plema ang lalamunan. Garalgal ang bawat tunog, mabagal, paulit-ulit. Habang tumatagal, saka ko lang napansing parang may pamilyar na ritmo ng mga salitang naririnig ko. Hindi malinaw ang bawat kataga pero parang may sinusubukang dasalin ang kung sino man yun. Doon unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko na tila inuulit-ulit niya ang mga salitang, "Aba, Ginoong Maria." Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero doon na nagsimulang tumayo ang balahibo ko. Hindi yun normal na boses ng tao. Hindi rin ito parang boses na naririnig sa panaginip. Parang napakalapit nito sa tenga ko kahit wala naman akong maramdamang ibang tao sa kwarto. Pilit kong iminulat ang mga mata ko. Pilit kong itinulak ang sarili ko para makatayo. At sa isang iglap, bigla akong napabalikwas. Nakaupo pa rin ako sa office chair. Tahimik ang buong training room. Wala akong kasamang ibang tao. Huminga ako ng malalim at napangiti pa ako ng kaunti. Grabe, panaginip lang pala. Bulong ko sa sarili ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Hinawakan ko ang doorknob at dahan-dahan ko itong pinihit. Ngunit bago ko pa tuluyang mabuksan ang pinto, muli kong narinig ang parehong malalim at garalgal na boses na parang nasa mismong likod ko lang. "Aba, Ginoong Maria." At sa mismong sandaling yun, bigla na naman akong nagmulat ng mga mata. Nakaupo pa rin sa parehong office chair sa sulok ng training room.
na para bang hindi talaga ako nagising sa unang pagkakataon. Bigla akong napabalikwas sa upuan at napahawak sa magkabilang armrest. Ilang segundo akong hindi makagalaw habang mabilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang kwarto. Pareho pa rin ang mesa, ang whiteboard, ang projector at ang mahinang ugong ng aircon. Walang tao at wala ring anumang kakaiba. Pero habang sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko, may isang bagay akong napansin. Hindi pala ako nakatayo. Hindi ko pa pala nahahawakan ang pinto. Nasa office chair pa rin ako sa mismong pwesto kung saan ako unang nakatulog. Doon ko naisip na baka nananaginip pa rin ako. Kaya sinubukan kong kurutin ang braso ko pero wala akong nararamdaman. Pilit kong iginalaw ang mga daliri ko. Parang may mabigat na nakapatong sa buong katawan ko ng mga sandaling yun. Gising ang isip ko pero ayaw sumunod ng katawan ko. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko narinig ulit ang parehong boses. Mas malinaw na ngayon kaysa kanina. Mabagal pa rin ang pagbigkas nito. Malalim at garalgal. Para bang may kung anong nakabara sa lalamunan ng nagsasalita. Hindi ko pa rin makita kung saan nanggagaling pero pakiramdam ko ay nasa loob lang din siya ng kwarto. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Hindi naman parang may sumisigaw. Mas nakakatakot pa nga dahil halos pabulong lang ang tono nito. Habang nakikinig ako, unti-unting naging pamilyar ang ritmo ng sinasabi niya. Hindi malinaw ang bawat salita pero sapat para maintindihan kong parang dasal nga iyon. Aba, Ginoong Maria. Pagkatapos ng ilang segundo, parang may kasunod pa siyang sinasabi pero hindi ko na maintindihan. Doon ko naramdaman ang matinding takot. Hindi dahil sa dasal ang naririnig ko kundi dahil sa paraan ng pagbigkas nito. Wala itong emosyon. Wala ring normal na paghinga sa pagitan ng mga salita. Para bang paulit-ulit lang itong binibigkas ng isang bagay na hindi tao. Sinubukan kong sumigaw, subalit walang lumalabas na boses. Sinubukan kong tumayo pero wala pa ring nangyari. Ang tanging nagagawa ko lang ay igalaw ng bahagya ang mga mata ko. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Bahagyang nakabukas ang pinto ng training room. Hindi naman iyon kakaiba dahil hindi ko talaga isinara ng tuluyan bago ako matulog. Ang kakaiba ay parang may anino sa labas ng pinto. Hindi ko makita ng malinaw ang aninong yon dahil nakatingin lang ako mula sa kinauupuan ko. Hindi ko rin masabing tao iyon. Isa lang iyong madilim na bahagi sa hallway na tila hindi tinatamaan ng ilaw. Pinilit kong huwag tumingin doon. Sa isip ko, baka epekto lang iyon ng antok. Baka hindi pa talaga ako gising. Ilang segundo pa ang lumipas at muli kong pinilit na gumalaw. Sa pagkakataong yun, parang unti-unting bumalik ang lakas ng katawan ko. Nakagalaw ang kanang kamay ko. Sumunod ang kaliwa. Pagkatapos ay bigla akong nakatayo. Huminga ako ng malalim at halos tumakbo palabas ng training room. Paglabas ko sa hallway, bumungad sa akin ang mga cubicle ng opisina. Nakabukas na ang lahat ng ilaw at may ilang empleyado nang nasa kani-kanilang mesa. Naroon si Ma'am Sel at abala sa pag-aayos ng headset niya.
Nang makita niya ako, ngumiti siya. "Oh, okay ka na?" Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan agad ang pakiramdam ko nang makita kong normal ang lahat. "Opo, nakatulog lang po yata talaga ako ng mahimbing." Bahagya siyang tumawa. "Sabi ko sa'yo malamig dyan eh." Ngumiti rin ako at naupo sa workstation ko. Habang binubuksan ko ang computer ko, naisip kong baka nga panaginip lang ang lahat. Epekto ng antihistamine, epekto ng pagod, epekto ng puyat. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ganoon lang talaga iyon. Pero may napansin akong kakaiba. Basa ng pawis ang likod ng polo ko kahit napakalamig ng training room. Ramdam ko ring mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Maya-maya, napansin ni Ma'am Sel na tahimik lang ako. "Anong nangyari? Mukha kang namutla." Sandali akong nagdalawang isip kung ikukwento ko ba ang nangyari. Makapagtawanan lang ako. Pero dahil hindi pa rin ako mapakali, sinabi ko rin, "Parang nanaginip kasi ako. Hindi ako makagalaw, tapos may naririnig akong boses." Tumingin lang siya sa akin. "Sleep paralysis?" "Siguro po." "Anong boses?" Huminga muna ako bago sumagot. "Parang may nagdarasal, pero hindi ko makita kung sino." Ilang segundong nanahimik si Ma'am Sel sa sagot kong yun. Ang akala ko ay tatawa siya. Pero hindi. Tumingin lang siya sandali sa direksyon ng training room bago bumalik ang tingin sa monitor niya. "Hindi ka naman ang unang nagsabi niyan." Bigla akong napatingin sa kanya. "Ha?" "Oo, may mga dati ng empleyado na ayaw matulog dyan." Napakunot ang noo ko. "Bakit po?" Nagkibit balikat lang siya at sinabing, "Hindi ko rin alam. Iba-iba ang kwento nila eh. May nagsasabing may naririnig silang kumakatok. May nagsasabing may nararamdaman silang parang may nakatingin habang natutulog sila. Kaya ako, kahit inaantok ako, hindi ako pumapasok dyan para matulog. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung sinasabi lang ba niya yun para takutin ako o seryoso siya." "Bakit niyo po ako pinatulog doon?" Napangiti siya ng kaunti. "Hindi naman kasi lahat nakakaranas ng ganon." Hindi na ako sumagot muli. Sinubukan kong ituon ang pansin ko sa trabaho pero paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ko ang malalim na boses na yun. Habang tumatagal ang umaga, unti-unti akong nakabawi. Dumadami na rin ang mga tao sa opisina kaya nabawasan ang kaba ko. Ngunit bandang 10:00, habang papunta ako sa pantry para kumuha ng tubig, nadaanan ko ulit ang training room. Sarado ang pinto. Tahimik. Wala namang kakaiba pero nang mapadaan ako sa mismong harapan nito, may narinig akong mahinang tunog mula sa loob. Parang may gumulong na office chair. Napahinto ako. Ilang segundo rin akong nakinig, pero wala nang sumunod. Maya-maya ay lumabas ang isa sa mga trainer, dala ang laptop niya. Napangiti siya sa akin. "Anong ginagawa mo?" Napailing na lang ako. "Wala po." Naglakad na ulit ako papuntang pantry habang pilit na kinukumbinsi ang sarili kong may tao naman pala sa loob. Siguro yun lang ang narinig ko. Siguro wala talagang kakaiba. Pero habang umiinom ako ng tubig, isang tanong lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Kung panaginip lang talaga ang lahat, bakit pare-pareho ang mga kwento ng ilang empleyadong natulog sa parehong kwarto? Nang matapos ang shift ko noong araw na iyon, hindi ko na muna pinansin ang nangyari. Habang nasa biyahe ako pauwi,
Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Ma'am Sel. Posible namang nagkataon lang na pare-pareho kaming nakaranas ng sleep paralysis sa training room dahil malamig ang kwarto at komportable ang upuan. At posible ring dahil maraming empleyado ang kulang sa tulog dahil shifting ang trabaho namin. Habang tumatagal ang araw, mas lalo kong kinukumbinsi ang sarili ko na iyon lang ang paliwanag. Pagdating ko sa bahay, agad kong ikinuwento kay Mama ang nangyari. Hindi ko muna isinama ang tungkol sa mga kwento sa opisina. Sabi ko lang na hindi ako makagalaw habang natutulog at parang may naririnig akong boses. Ang una niyang tanong sa akin ay kung uminom ba ako ng gamot bago matulog. Ang sabihin kong oo, tumango lang siya. Isa talaga sa side effect niya ng matinding antok. Kapag sobrang pagod ka pa, pwede ka talagang makaranas ng sleep paralysis. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko sa sagot na yun ni Mama. Yun din naman ang gusto kong paniwalaan. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, iniiwasan, normal na ulit ang lahat. Hindi na ako dumaan sa training room. Sa totoo lang, iniiwasan ko muna iyon. Hindi dahil naniniwala akong may motoron kundi dahil ayoko nang maulit ang naranasan ko. Lumipas ang halos 2 linggo na wala namang kakaibang nangyari. Nakabalik na rin ako sa normal kong routine hanggang sa isang umaga. Nagkaroon kami ng maikling usapan habang nagkakape sa pantry. Kasama namin ang isa sa mga dating trainer na halos 10 taon nang nagtatrabaho sa building na yon. Hindi ko alam kung paano napunta sa usapan ang tungkol sa training room, pero bigla kong naalala ang nangyari sa akin. Pabiro kong sinabing, "Sir, totoo bang maraming natatakot matulog sa training room na yon?" Napatingin siya sa akin at ngumiti. Akala ko magbibiro rin siya pero seryoso ang naging sagot niya. "May mga nagsasabi pero hindi naman ako naniniwala." Napangiti rin ako. Ako rin naman eh. Maya-maya pa ay sumingit si Ma'am Sel. "Pero si Marco sir may naranasan na." Natawa ang trainer. "Sleep paralysis?" Sagot niya. "Oo, parang gano'n na nga." Hindi ko na sana ikukwento ng detalyado pero tinanong niya ako kung ano mismo ang narinig ko. Nang sabihin kong parang may malalim na boses na paulit-ulit na bumibigkas ng "Aba, Ginoong Maria," napansin kong biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Hindi siya nagsalita agad. Uminom muna siya ng kape bago sumagot. "May isang empleyado dati. Halos ganyan din ang kwento." Natahimik kaming lahat. "Anong nangyari sa kanya?" tanong ko. "Nag-overnight siya rito noon dahil may project. Natulog din siya sa training room. Kinabukasan, sinabi niyang may narinig daw siyang parang may nagdarasal. Hindi niya raw makita kung sino. Akala rin niya panaginip lang. Hindi na niya inulit matulog doon." Sagot ng trainer. "Ano pong nangyari pagkatapos?" tanong ko ulit. Nagkabit-balikat siya at sinabing, "Wala naman. Lumipat lang siya ng account pagkalipas ng ilang buwan." Hindi yun ang sagot na inaasahan ko. Kala ko ay may nakakatakot na kasunod. Pero wala. Ordinaryo lang ang kwento. Kaya lalo kong naisip na baka nga iisa lang ang naging karanasan naming lahat dahil sa pagod at puyat. Ilang araw pa ang lumipas at halos tuluyan ko nang nakalimutan ang nangyaring yon. Hanggang sa isang Sabado. Kinailangan naming pumasok para sa overtime. Kakaunti lang kaming tao sa floor. Mga bandang 7:00 ng umaga, dumaan ako sa hallway papunta sa pantry. Nakabukas ang pinto ng training room.
Wala namang tao sa loob. Napahinto lang ako sandali at sumilip. Pareho pa rin ang ayos ng kwarto. Parehong office chair, parehong mesa, parehong sulok kung saan ako natulog. Habang nakatingin ako sa loob, may dumaan na utility staff. Matanda na siya at mukhang matagal na ring nagtatrabaho sa building. Ngumiti siya sa akin. Sir, may hinahanap po ba kayo? Wala naman po, napadaan lang. Sagot ko sa kanya. Tumingin lang din siya sa loob ng training room bago siya nagsalita. Dati pong storage yan. Napatingin ako sa kanya. Talaga? Oo, bago naging training room. Maraming taon na rin. Hindi ko alam kung bakit pero naitanong ko. May nangyari po ba dito dati? Napaisip muna siya bago sumagot. Hindi ko alam kung totoo. Narinig ko lang sa mga matatanda rito. Sinasabi nila na may dati raw empleyadong inatake sa loob ng lumang storage room. Hindi na raw umabot sa ospital. Sagot niya. Dito mismo? Sabi nila. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya at itinuluy ang paglilinis sa hallway. Hindi ko na siya hinabol para magtanong pa. Hindi rin naman sigurado kung totoo ang kwento. Lumang building yon, natural lang na maraming chismis na umiikot. Pagkaraan ng ilang buwan, lumipat na rin kami ng opisina sa ibang building sa Ortigas. Mas bago ang gusali at mas malaki ang floor. Nang mailipat kami, wala na akong naging katulad na karanasan. Hindi na rin ako nakakaranas ng sleep paralysis kahit ilang beses pa akong inabutan ng antok sa trabaho. Lumipas ang mga taon at unti-unti ko na rin nakalimutan ang nangyaring yon. Hanggang sa isang reunion ng mga dati kong katrabaho. Habang nagkukwentuhan kami, napunta na naman sa usapan ng lumang opisina. May isang dating ka-team na nagsabing, "Naalala niyo ba yung training room?" Natawa ang iba. May iba nagsasabi agad na, "Ayoko matulog dun." Nagkatinginan kaming lahat. Hindi lang pala ako ang may ganoong alaala. May isa pang nagsabi na minsan daw ay parang may narinig siyang humihinga sa likod niya habang natutulog siya doon. May isa namang nagsabi na pakiramdam daw niya ay may nakatayo malapit sa pinto kahit wala naman siyang nakita pagdilat niya. Nakikinig lang ako. Walang nagbanggit ng multo. Walang nagsabing may nakita silang aparisyon. Lahat kami ay pare-parehong may naranasang kakaiba. Pero wala ni isa ang nakapagpatunay kung ano talaga yon. Bago kami maghiwa-hiwalay, napatanong ako kay Ma'am Sel. "Hanggang ngayon ba ginagamit pa rin yung building?" Tumango siya. "Oo, may mga opisina pa rin doon." Sagot niya. "May narinig ka pa bang ibang kwento doon, Ma'am Sel?" Dugtong ko. Sandali siyang natahimik bago ngumiti. "Meron pa rin paminsan-minsan, pero pare-pareho lang naman. May natulog, may nagigising na hindi makagalaw, tapos kinabukasan, balik normal na ulit." Hindi ko na siya tinanong pa matapos kong marinig ang sagot niyang yon. Habang pauwi ako nung gabing yon, muli kong naalala ang umagang yon sa training room. Hanggang ngayon, gusto kong paniwalaan na sleep paralysis lang talaga ang nangyari sa akin. Kompleto naman ang mga dahilan. Kulang ako sa tulog, uminom ako ng antihistamine, wala pa akong almusal at pagod din ako sa biyahe. Lahat ng iyon ay pwedeng magdulot ng ganoong karanasan. Pero may isang detalye pa ring hindi ko maalis sa isip. Kung pare-pareho lang kaming nakaranas ng sleep paralysis, bakit halos magkakapareho pa rin ang kwento? Bakit may ilang empleyadong nagsabing may narinig din silang boses?
At bakit sa dami ng kwarto sa opisina, iisang training room lang ang paulit-ulit na nababanggit? Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot. Hindi ko rin sinasabing may multo sa lumang building na yon. Baka talagang nagkataon lang. Baka may siyentipikong paliwanag na hindi lang namin alam. Pero sa tuwing napapadaan ako sa mga matatandang gusali sa Ortigas at nakakakita ng isang tahimik na conference room na walang tao, hindi ko maiwasang maalala ang umagang nagising ako ng 2 beses sa iisang upuan. Ang garalgal na boses na paulit-ulit na bumibigkas ng Aba, Ginoong Maria, at ang pakiramdam na kahit nakadilat na ang mga mata ko, hindi pa rin pala talaga ako gising. Hanggang ngayon, iyon pa rin ang pinaka-nakakatakot na karanasang nangyari sa akin sa loob ng opisina. At marahil, isa na rin sa mga misteryong hindi ko na kailanman malalaman ang tunay na sagot. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy at kinalabutan din kayo sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung kayo naman ay may mga kwentong nais ibahagi ay pwede nyo itong isend sa ating official email address, amangilowtales2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.